Kamusta mga Kapinoms TV? Naaalala mo pa ba noong unang beses kang nakapunta sa palengke? Yung amoy ng sariwang isda at gulay na naghahalo sa hangin. Yung sigawan ng mga tenderong may hawak na timbangan. Yung tawaran na parang may sarili silang lengguwahe. Para sa marami sa atin, doon nagsimula ang tunay na karanasan ng pamimili. Hindi sa mall, kundi sa palengke. Ang palengke ay hindi lang lugar ng bentahan. Ito ay tagpuan ng kabuhayan, kultura, at araw-araw na kwento ng Pilipino. Dito nagtatagpo ang ani ng magsasaka, huli ng mangingisda, at pangangailangan ng bawat pamilya. Maaga pa lang buhay na ito. Habang ang iba'y tulog pa, dito ay may galaw na. Sa video na ito, iikot tayo sa buong Pilipinas mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao para tuklasin ang 10 pinakamalalaking palengke sa buong Pilipinas. Aalamin natin kung saan sila matatagpuan, gaano sila kalawak, ano ang pangunahing tinitinda, at bakit nananatili silang mahalagang bahagi ng buhay ng bawat Pilipino. Kaya kung handa ka ng balikan ng ingay, kulay at buhay ng palengke, tara na at simulan na natin ang countdown. Top 10. Iligan Public Market. Matatagpuan sa puso ng Iligan City, ang Iligan Public Market ay isa sa pinakamalaking sentrong pamilihan sa Northern Mindanao. Hindi lang ito simpleng palengke, ito ay parang mini city ng kalakalan kung saan nagtatagpo ang bundok, dagat at bukirin. Kasalukuyan, ang Palao Modern Market ay tinatayong bagong bersyon ng Iligan Public Market na layong magsilbing mas malawak at mas organisadong sentro ng bentahan bagamat hindi pa ito ganap na tapos at fully operational hanggang sa ngayon. Malawak ang sakop nito at nahahati sa iba't ibang seksyon. May hiwalay para sa isda at seafoods, may para sa karne, gulay at prutas, at may buong bahagi para sa dry goods tulad ng bigas, asukal, kape, at pampalasa. Mayroon ding seksyon ng school supplies, tsinelas, damit, at household items. Kaya't isang bagsakan talaga para sa buong pamilya. Tinatayang nasa 1.8 hanggang 2.2 ektarya ang palengkeng ito. Hindi ito kasing lawak ng mga mega market sa Metro Manila, pero malaki para sa isang highly urbanized city sa Mindanao. Dahil sentro ito ng retail trade ng Iligan at Karatig Bayan, siksik ang vendor sa loob ng limitadong espasyo, kaya ramdam ang laki kahit hindi kalaparan. Pinaka-bestseller dito ang sariwang isda at seafoods dahil malapit ang Iligan sa baybayin ng Iligan Bay. Karaniwan mong makikita rito ang tuna, danggit, pusit, hipon, at alimango. Madalas ay may bagong hango pa lang mula sa bangka. Kilala rin ang palengke sa murang saging, niyog, at root crops na galing sa mga probinsya sa paligid ng Lanao. Dahil tinaguri ang City of Majestic Waterfalls ang Iligan, maraming nagtitinda rito ang galing mismo sa upland barangays na dinaraanan ng mga talon, kaya ang mga gulay dito ay kadalasang sariwa at preskong-presko. Sa dami ng tao araw-araw, ang palengke ay parang walang tulog, mula madaling araw hanggang gabi, may buhay at masigla. Top 9. Tacloban City Public Market. Sa rehiyon ng Eastern Visayas, namamayagpag ang Tacloban City Public Market bilang isa sa pinakamalaki at pinakaabalang palengke sa lugar. Matatagpuan ito malapit sa sentro ng lungsod at madaling puntahan mula sa iba't ibang barangay at karatig bayan. Ang laki ng palengke ay sapat para magsilbing distribution hub ng buong Leyte at Samar. May hiwalay na gusali para sa wet market, dry goods, at commercial stalls. Kapag pumasok ka rito, sasalubong agad ang amoy ng dagat. Dahil pangunahing tinitinda rito ang isda at seafoods mula sa San Juanico Street. Ang tinatayang lawak ng palengke ay nasa 2.5 hanggang 3 ektarya. Mas malawak ang Tacloban City Public Market kumpara sa tipikal na city market dahil nagsisilbi itong regional bagsakan ng Eastern Visayas. Lumawak pa ang operational area nito matapos ang Yolanda dahil sa reorganization ng vendors. Bestseller dito ang dilis, galunggong, pusit at hipon, pati na rin ang mga processed seafood tulad ng daing at tinapa. Sa bahagi ng gulayan, sagana ang palengke sa kamote, gabi, malunggay at saging, mga pagkain karaniwang ginagamit sa lutuing waray.
Hindi rin mawawala dito ang section ng school at office supplies. Lalo na't maraming estudyante sa Tacloban. May mga tindang lapis, papel, notebooks at maging school uniforms. Kaya isang bagsakan talaga bago magpasukan. Alam nyo ba na matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda, ang palengke ang isa sa unang bumangon at muling nagbukas. Naging simbolo ito ng resilience at tibay ng mga waray. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pusod ng pang-araw-araw na buhay sa Tacloban. Top 8. Zamboanga City Public Market. Pagdating sa Southern Mindanao, hindi pwedeng hindi isama ang Zamboanga City Public Market. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamakukulay na palengke sa buong bansa. Hindi lang dahil sa laki, kundi dahil sa kakaibang kultura na mararamdaman mo sa bawat sulok. Malawak ang palengke at kilala sa section ng seafoods, lalo na ang mga bihirang uri ng isda at shellfish na matatagpuan sa Sulusi at Celebes Sea. Dito mo makikita ang sari-saring isda, alimango, tahong at pusit na bihira sa ibang rehiyon. Ang palengke ay tinatayang may lawak na 3 hanggang 3.5 hektarya. Isa ito sa mga malalawak na public market sa Mindanao. Isa sa mga pangunahing tinitinda rito ay ang mga sangkap para sa Chabacano at Tausug cuisine. Bestseller ang mga pampalasa, tuyo at lokal na produkto tulad ng kuratsa o ang spanner crab na itinuturing na delicacy sa Zamboanga. Mayroon din malaking bahagi ang palengke para sa prutas tulad ng mangosteen, durian at lansones, pati na rin ang seksyon ng damit, tsinelas at school supplies. Alam nyo ba dahil sa lokasyon ng Zamboanga bilang trading gateway sa Southern Philippines, maraming produkto rito ang galing pa sa malalayong isla. Kaya ang palengke ay parang crossroads ng kultura at kalakalan. Isang dahilan kung bakit ito kabilang sa pinakamalaki at pinakadynamic. Top 7. Iloilo Central Market. Sa Western Visayas, nangingibabaw ang Iloilo Central Market bilang isa sa pinakamatanda at pinakamalaking palengke sa rehiyon. Matatagpuan ito malapit sa downtown Iloilo at napapalibutan ng mga lumang gusali na may kolonyal na disenyo, kaya naman may historical vibe ang pamimili rito. Malawak ang palengke at organisado ang mga seksyon. May dedicated area para sa isda at seafoods, karne, gulay at prutas, at dry goods. Bestseller dito ang isda mula pa sa Panay Gulf. Pati na rin ang mga sangkap para sa mga Ilonggo dishes tulad ng batchoy, kansi, at laswa. Tinatayang may lawak ang pamilihan na 3.5 hanggang 4 hektarya. At isa ito sa pinakamalaking organized market sa Western Visayas. Kilala rin ang Iloilo Central Market sa murang bigas at asukal dahil ang rehiyon ay isa sa mga sentro ng agrikultura. May mga tindahan din ng school supplies at household items, kaya't isang kumpletong palengke para sa araw-araw na pangangailangan. Alam nyo bang maraming street food at karinderya sa paligid ng palengke na itinuturing na hidden gems ng Iloilo? Para sa mga foodie na kagaya ko, ang palengke ay hindi lang pamimili. Isa rin itong food destination. Top 6. Baguio City Public Market. Sa malamig na hilaga ng Luzon, namamayani ang Baguio City Public Market, isa sa pinakakilala at pinakamalaking palengke sa bansa. Matatagpuan ito sa sentro ng lungsod at itinuturing na bagsakan ng gulay ng Cordillera. Hindi man ito coastal, napakalaki ng sakop ng palengke dahil dito dumadaan ang mga produkto mula sa Benguet at Mountain Province. Bestseller dito ang repolyo, carrots, patatas, broccoli at strawberries, mga gulay na bihira o mahal sa ibang bahagi ng bansa. Ang tinatayang lawak ng Baguio Public Market ay 4 hanggang 5 hektarya. Bagamat hindi patagal lupa, malaki ang total footprint ng Baguio City Public Market dahil multi-level ito at may underground sections, parking areas at satellite vegetable trading zones. Kapag isinama ang loading base at adjacent market activity, lumalampas ito sa karaniwang city market size. May hiwalay na seksyon para sa karne at isda, pati na rin sa bahagi ng dry goods, kape, bigas at pasalubong. Hindi rin mawawala ang mga tindahan ng school supplies at winter clothing, bagay na akma sa klima ng Baguio. Alam nyo bang maraming restaurant at hotel sa Metro Manila ang kumukuha ng supply ng gulay mula rito?
Kaya kahit hindi ka pa nakapunta sa palengke ng Baguio, malamang nakakain ka na ng produktong galing dito. Top 5. Bangkerohan Public Market. Matatagpuan sa Davao City, ang Bangkerohan Public Market ay isa sa pinakamalaking palengke sa Mindanao at nagsisilbing pangunahing bagsakan ng produkto ng buong Davao Region. Dahil sa lawak nito, malinaw ang pagkakahati ng mga seksyon. May hiwalay para sa wet markets, prutas, gulay, karne at dry goods. Kaya naman organisado kahit dagsa ang tao. Ang tinatayang lawak ng palengke ay nasa 6 hanggang 8 ektarya. Mas malaki ang bangkerohan kumpara sa typical na city market dahil binubuo ito ng multiple buildings, open trading zones, at wholesale sections. Pinakakilala ang bangkerohan sa sariwa at murang prutas, lalo na ang durian, mangosteen, pomelo, at saging. Marami sa mga ito ay direktang galing sa mga taniman sa paligid ng Davao, kaya mabilis ang turnover at bihirang luma ang paninda. Sa seafood section naman, sagana sa isda, pusit, hipon at alimango mula sa Davao Gulf. Bukod sa pagkain, malaki rin ang bahagi ng palengke para sa school supplies, damit, tsinelas at household items. Maraming pamilya at maliliit na negosyo ang dito namimili dahil mas praktikal at mas mura kumpara sa commercial centers. Sa kabuuan, ang bangkerohan ay hindi lang palengke kundi sentro ng pang-araw-araw na buhay ng Davaoenos. Dito makikita ang tunay na galaw ng lungsod, mula madaling araw hanggang gabi. Tuloy-tuloy ang bentahan at transaksyon. Alam niyo bang kapag gabi, mas bumababa ang presyo ng prutas sa ilang bahagi ng bangkerohan, dahilan kung bakit marami ang sadyang gabi namimili. Top 4. Carbon Public Market. Sa Cebu City, matatagpuan ang Carbon Public Market na kinikilalang pinakamalaki at pinakamatandang palengke sa Visayas. Dahil sa lokasyon nito sa sentro ng lungsod, nagsisilbi itong pangunahing bagsakan ng produkto hindi lang ng Cebu, kundi ng mga karatig probinsya sa Central Visayas. Tinatayang may lawak na 8 hanggang 10 ektarya ang palengke. Ang Carbon ay hindi lang iisang palengke, kundi market district na magkakahiwalay na gusali at blocks. Napakalawak ng Carbon at may malinaw na hati para sa isda at seafoods, karne, gulay, prutas at dry goods. Bestseller dito ang sariwang isda at seafoods, pati na rin ang mga gulay at prutas na galing Bohol, Negros at iba pang isla sa rehiyon. Hindi lang pang ulam ang mabibili rito. Kilala rin ng Carbon sa murang school supplies, tela, damit at mga paninda tuwing Kapaskuhan. Dahil dito, dinadayo ito ng parehong ordinaryong mamimili at maliliit na negosyante. Sa dami ng dumadaan araw-araw, ang Carbon Market ay maituturing na economic backbone ng Cebu City. Kapag gusto mong makita ang totoong pulso ng Cebu, dito mo iyon mararamdaman. Alam nyo bang mas buhay ang Carbon tuwing madaling araw kaysa tanghali dahil dito namimili ang mga restaurant at hotel owners para sa sariwang supply. Top 3. Quiapo Market. Sa gitna ng Maynila, matatagpuan ng Quiapo Market, isang napakalaking palengke na kilala sa kakaibang halo ng kalakalan, kultura at relihiyon. Dahil kalapit ito ng simbahan, araw-araw ay dagsaan tao, mula umaga hanggang gabi. Malawak ang sakop ng Quiapo Market at halo-halo ang tinda, isda, karne, gulay, prutas, pampalasa, herbs, at mga sangkap sa tradisyonal na gamot. Mayroon ding school supplies, accessories, at iba't ibang panindang hindi karaniwang makikita sa ibang palengke. Ang Quiapo Market ay tinatayang may lawak na 10 hanggang 12 ektarya. Hindi concentrated sa iisang complex ang Quiapo Market. Sa halip, ito ay distributed market system na sumasaklaw sa ilang kalye at blocks sa paligid ng simbahan. Kapag pinagsama ang wet market areas, street vendors at permanent stalls, nagiging isa ito sa pinakamalawak na palengke sa bansa sa aktwal na operasyon. Bestseller dito ang murang gulay at karne, dahilan kung bakit maraming karinderya at small food businesses ang dito kumukuha ng supply. Dahil bagsakan, mas mababa ang presyo kumpara sa maraming palengke sa Metro Manila. Sa Quiapo, ang pamimili ay hindi lang transaksyon, isa itong karanasan. Ang palengke ay parang salamin ng Maynila mismo,
Magulo, masigla, at puno ng kwento. Alam nyo ba tuwing Biyernes, mas dumadami ang mamimili rito dahil may mga naniniwalang mas swerte ang pamimili sa Quiapo sa araw na yon. Top 2. Balintawak Market. Kapag pinag-uusapan ang pangunahing bagsakan ng pagkain sa Metro Manila, hindi mawawala ang Balintawak Market sa Quezon City. Ito ay isa sa pinakamalawak at pinakaabalang palengke sa buong bansa. Ang palengking ito ay tinatayang may lawak na 15 hanggang 18 ektarya. Ang Balintawak Market ay isang major wholesale distribution hub. Hindi lang retail stalls ang sakop nito, kundi pati truck base, unloading areas, warehouses, at bulk trading zones. Dito nanggagaling ang malaking bahagi ng gulay, karne, isda, at prutas na ibinebenta sa iba't ibang palengke sa Metro Manila. Mula madaling araw, sunod-sunod na ang pagdating ng mga truck na may kargang produkto mula sa norte at timog Luzon. Pinakamalakas na bentahan dito ang gulay at karne, lalo na para sa mga restaurant owners, karinderya, at reseller. Mayroon ding malaking section para sa bigas, itlog at dry goods. Sa laki ng impluensya nito, ang Balintawak ay maituturing na gulugod ng food supply ng Metro Manila. Kapag may aberya rito, ramdam agad ang epekto sa buong lungsod. Alam nyo bang maraming palengke sa Metro Manila ang umaasa muna sa Balintawak bago magbenta sa kani-kanilang lugar? Top 1. Divisoria Market. Nangunguna sa ating listahan ang Divisoria Market sa Maynila, ang pinakamalaki, pinakamatao at pinakakumpletong pamilihan sa Pilipinas. Hindi lang ito iisang palengke, kundi isang buong distrito ng kalakalan. Ang palengking ito ay tinatayang may lawak na 20 hanggang 25 plus na ektarya. Sa Divisoria, literal na lahat ay mabibili. Pagkain, prutas, gulay, seafoods, damit, school supplies, party needs, laruan, at kung ano-ano pa. Ito rin ang pangunahing bagsakan ng maraming tindahan at online sellers sa buong bansa. Best seller dito ang damit at school supplies lalo na tuwing pasukan at holiday season dahil direkta ang bentahan at maramihan nananatiling mababa ang presyo basta marunong kang tumawad. Sa lawak at dami ng tao, ang Divisoria ay parang lungsod sa loob ng lungsod. Isa itong simbolo ng diskarte, sipag at tunay na diwa ng negosyong Pilipino. Alam nyo bang sa kabila ng online shopping at malls, nananatiling buhay ang Divisoria dahil dito pa rin ang pinaka-competitive na presyohan sa bansa. At iyan nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamalalaking palengke sa buong Pilipinas, mula sa mga bagsakan ng prutas at gulay sa probinsya hanggang sa mga palengke na nagsusupply sa buong Metro Manila. Iisa ang malinaw. Ang palengke ang tunay na ugat ng araw-araw na buhay ng Pilipino. Hindi man sila kasing kinang ng malls, pero dito mo makikita ang tunay na sipag, diskarte at pakikipagsapalaran. Mga tindero-tindera na madaling araw pa lang ay gising na at lumalaban ng patas, mga mamimiling marunong tumawad, at mga negosyong dito nagsisimula bago lumaki. Ngayon mga Kapinoms TV, kami naman na magtatanong sa inyo. Alin sa mga palengke sa listahan ang napuntahan mo na? Sa tingin mo, alin ang pinakamaingay, pinakamura, o pinaka-memorable para sa iyo? May palengke ba sa lugar nyo na sa tingin mo ay dapat mapasama sa listahan? Saan ka namamalengke mga Kapinoms TV? I-comment mo lang sa baba ang sagot mo. At kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa marami pa nating paparating na videos. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ito ang Pinoms TV.